Election Officer, Comelec Pasig First District po. Attorney, tanong ko lang po, dito po ba nag-file ng DQ case laban kay Mayor Vico and ano po yung naging proseso? I see. Well, kahapon, around 5 o'clock, may nagpunta po rito na si Mr. Baral. Okay? Allegedly, siya po ay isang dating kawani ng gobyerno. At siya po ay gusto mag-file ng complaint for disqualification. So, ang una ko lang naman po chine-check dyan, kung verified. Okay po? When you say verified, dapat po under oath. At tinanong ko po siya kung ano po yung mga ebidensya na meron po siya. So, pinakita niya po sa akin yung kanyang hawak po na complaint, which appeared to be complete and sufficient both in form and substance. So, pinaliwanag po sa kanya na based po sa Comelec Resolution number 1104, so maaari po siya mag-file either sa office po ng prosecutor's office or pwede po na mag-file po siya directly sa Commission on Elections through our office, and i-endorse po natin siya properly sa ating regional office, sa Comelec NCR and sa Law Department po, which I did yesterday po. Tony, may exception po ba mula sa Comelec ang ginawang distribution ng student allowance sa City Hall nitong May 6 to 8? I have no personal knowledge, to be honest. But since pumuntok po yung balita po na yan, nakita ko po yung mahabang pila po sa tanghalang Pasigueño. So marami pong nagpunta sa opisina, tumawag, and I only answered them, check Comelec Resolution number 11104, which pertains to vote buying, vote selling, and abuse of state resources. With that, ano po, valid po ba yung Comelec exemption kahit absolute ban within 10 days po yung paggamit ng bodo ng LGU? I cannot give you a categorical answer because I have yet to see the alleged exemption. But again, standard po yung aking sagot sa mga nagtatanong. Now we have a Comelec Resolution number 11104 pertaining to vote buying, vote selling, and even those abuse of state resources. Hindi ko pwede makapagsalita ng categorical because I might be deputized to prosecute. So ayoko po magkaroon ng conflict of interest. In fact, nung nagpunta po rito yung complainant, I did not read the entire petition. Ang chinek ko lang po kung verified or notarized at naka-attach po yung mga ebidensya. And isa po sa inassure niya po sa akin na prior to the filing ay nasenda niya na raw po ng copy yung respondent. And para wala po tayong any sort of conflict of interest or bias, so I just endorse it properly immediately after he filed it. So I endorse it to our regional office, and I also sent email to both the regional office and the law department. Kasi sa law department po siya i-dedacket. Po, ano po ba yung susunod na mangyayari dito? Yung posibleng move ni Mayor, even pag nanalo siya and may nakasampang DQ, ano pong mangyayari? Well, pursuant po sa rules, nakalagay naman po doon yung proseso. So, hindi naman po porket may nag-file po sa kanya, disqualified na po siya. So, we still have to observe yung due process. I have no idea kung na-docket na po properly yung complaint or petition po na to. After po ma-receive po kasi yan ng law department under the rules, so idadakit po siya, and then bibigyan po ng period si respondent to answer po yung mga allegations po based po sa complaint at saka petition. Lastly po, may gusto po ba kayo dagdag and may mensahe? I see. Well, I hope na excited po tayo sa nalalapit po na May 12. Pero more than that, so tomorrow is a Mother's Day. Sana huwag tayo masyado mag-invest sa eleksyon. Huwag natin kalimutan na may isang araw sa buong taon na we would honor our mother. Pero syempre, since it's election fever, sa mga Pasigueño po na alam ko excited na po na i-exercise sa kanilang karapatang bumoto, I just hope and pray na maging maayos, orderly po, maging maganda po ang kanilang voters experience, because kami po sa Comelec, we did our best to provide an inclusive election, hindi lang po sa ating mga regular na voters, pati po sa ating mga vulnerable sectors na mga senior, PWDs, mga pregnant voters, and hinihikayat ko po lahat, especially yung ating mga kabataan na mag-participate, na hindi lang po tayo bumoto kay wisely. Dapat po we must have an informed
decision as we prepare on May 12. Piliin po natin ang ating mga kandidatong iluluklok na siyang magre-reflect at mag-a-advocate ng magandang causes na gusto natin sa Pasig. So yun po, maraming po salamat. Attorney, last question. Ayon sa COMELEC Resolution 11104, absolute ban, which is 10 days. Ang pwede lang pong exemption, ito nga pong burial at itong medical. Yung pagbibigay po ng allowance ay tumapat sa 5, 6, 7. Exemption din po ba yan? Well, again, I cannot give you a categorical answer. I have yet to see the exemption na sinasabi mo. But again, we need to check the provision of COMELEC Resolution 1104 which provides for the absolute ban po ng mga sinasabi niyo pong mga ayuda, tupad, AICS, and katulad ng sabi mo, may exception dun sa provision which is medical and funeral benefits. Let's see how the COMELEC would rule on that matter. Salamat. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, Tony.